Pinya, gawin nating masarap na pinya pie. Ay ang alutuin nga po natin ngayon mga kaprensi ay pinya pie sa kawali for today's vlog. At dahil nga po ay nangangahinog na yung pinya dini ay para nga ni po ay hindi masayang at kainin nga laan po ng dagay atin na nga po aring pangunin. Tsaka nga ni po mga kaprensi yung ganari nga po kaliliit na pinya ay hindi na nga po dini nabibili. Sa paggawa nga po ng pinya pie ay kailangan nga po natin dyan ng 4 cups all-purpose flour, 2 kutsarang asukal at kaunting asin. At nilagyan nga din po natin yan ng 2 kutsarang mantikilya at atin nga po yung halu-haluin hanggang sa madurog nga po yung nilagay nating mantikilya. At lagyan nga po natin yan ng pakaunti-kaunting tubig hanggang sa makabuo nga po tayo ng dough. Ay bali nga po mga kaprensi ay hindi po nga natin ariapa kamasahin dahil nga po pagka minasang makamaigi ay naurong ang dough. At tabo naman ay utal na nga ni. Ay sa totoo lang po mga kaprensi ay hindi po talaga madaling mag voice over. Tapos nga ni ay asabayan ka pa ng tahol ng aso at saka po ay tilaok ng manok. Ay hahaw. At naghiwa-hiwa nga din po tayo ng maliliit na pinya dahil nga po ay asama natin na rin sa ating apalaman. Ay pero nga ni po ay magakatas pa rin tayo ng pinya. At yung ganaring pinya nga po mga kaprensi ay makatas na ay makamatamis pa. At kung naghahanap nga po kayo ng pangbentang pinya mga kaprensi ay di nilaan po kayo pumunta sa Quezon Province. At hanapin nga lang ang po ninyo ang bayan ng General Luna at dito nga po ninyo matatagpuan ang matatapang na tao. Ay ako naman po ay nagabirula kami naman po ay mababait. Ay basta nga ni po ay makita ninyo yung arko ng General Luna, bayang may puso ay dinib nga po makamaraming matatamis na pinya. Naglagay nga po tayo dyan ng 1 cup na cornstarch. Dahil nga po makamatamis na yung ating pinya ay naglagay nga lang po tayo ng kaunting asukal. At haluin nga lang po natin ng haluin yan hanggang sa siya nga ni po ay lumapot. At hindi nga po tayo naglagay dyan ng tubig at talaga naman pumpurong katas ng pinya yung ating nilagay dyan. At paghatiin nga po natin yan sa dalawa para nga po yung isa ay lagayan, yung isa naman po ay pangtakip. Sa mga nakaraang vlog nga po natin ay nakagawa na nga rin po tayo ng buko pie at saka po ay egg pie. Ay makamadali nga lang po aring gawin mga kaprensi. Bali nga po ay pinunasan natin ng mantikilya yung ating apagtakaan. Ang gamit nga po nating takaan dyan ay yung kawaling maliit. At ayan nga po nilagay na natin yung ating pinalapad na dough. At gupitin nga lang po natin yung masusobra sa kanya. At pag naiplat na nga po natin ng maayos yan ay atin naman po tusok-tusokin niya ng tinidor. Parang medyo naninipisan nga po ako sa gawa nating dough ngayon ay nako pero tignan po natin mamaya kung anong mangyayari. At ilagay na nga po natin yung ating nilutong pinya na palaman. Isaktong-sakto nga po yung ating nilutong palaman at puno. At ilagay naman po natin yung ating pantakip sa ating pinya pie. Kagaya nga po kanina pagka may sobra ay atin nga din po yung gupitin. At para nga po mailak natin ng maayos yung ating pinya pie ay atin nga po yung pinditin ng tinidor para nga po yan ay hindi basta-basta mabuka. At pagkatapos nga po nating isarado yan ay atin naman po tusok-tusokin uli yan ng tinidor sa ibabaw. At pagkatapos nga po yan pahira naman po natin ng tinunaw na mantikilya. Dahil nga po pinainit na natin yung oven natin kanina ng 180 degree Fahrenheit. Ay isa lang na nga po natin yan ng mga 40 minutes. At yan nga po ang ating pangmalakasang oven na kawali. Pagkalipas nga po ng 40 minutes ay ayan nakaluto na nga po tayo ng pinya pie at ayan nga po at muntik nang mabuslo. Pero nga ni magkagayon pa man po ay napakaganda pa rin ang ating pagkakaluto. Kaya naman mga kaprensi, ano pang inaintay natin dyan? Sakmala na! Ay ayos na ayos po man din namang pang merienda. Hanggang sa susunod na video mga kaprensi, maraming salamat!